Andito lang naman po ako sa malapit. Pero kung makasigaw kayo, parang nasa kabilang mundo ako. Ang sakit po sa tenga. Ay, nako! Kung saan-saan ka na naman nagsususuot. Pakainin mo na yung aso sa labas. Baka nagugutom na yon. Hindi ba't ikaw ang nakatoka sa pagpapakain sa kanya? Sige po, heto na. Magpapakain na ng aso. Ano ba yan? Hindi lang naman ako ang kasambahay dito. Pero palagi na lang ako ang inuutusan na magpakain sa pangit na asong yon. Oh, ano yun? Si Brownie ba yung umaangil na yun? Teka, nasaan ba si Brownie? Oh, ano to? Diyos ko, anong nilalang yan? Kinakain niya ang mga laman loob ni Brownie? Hindi. Isa yan. Isa yan aswang. Aswang! Hindi lang sa teleserye o pelikula nangyayari ang pagpapahiya at pang-aapi ng isang biyenan sa kanyang manugang dahil ayaw niya ito para sa kanyang anak. Nangyayari din ito sa totoong buhay. Pero paano kung ang biyena na halos isuka ka ay may itinatagong madilim na sikreto pala? Isang sikretong maaaring magdala sa'yo sa kapahamakan. Isang magandang araw po sa inyo, Miss Anne, at sa lahat ng inyong solid listeners. Itago niyo na lamang ako sa panghalang Ophel, 44 years old, at kasalukuyang naninirahan dito sa Laguna. Sumulat po ako sa inyo upang ibahagi ang isang karanasang hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko. Isang karanasan na nagsimula nang kami ay tumira sa bahay ng aking asawa. Bilang pag-iingat at respeto sa mga taong sangkot sa aking kwento, minabuti kong baguhin ang kanilang mga pangalan upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Narito po ang aking kwento. Good morning, miss. Bakante pa ba dito? Ay, pasensya na po, sir. Hindi ko po kayo agad napansin. Opo, bakante pa po ito. Ano pong order nyo? Wala pa eh. Pero sa tingin ko, may nakita na akong mukhang masarap orderin. Ha? Ano po yun, sir? Ikaw? Naku, sir. Nambobola naman kayo eh. Hindi ako namubola, miss. Totoo ang sinasabi ko. By the way, ako nga pala si James. Ikaw, anong pangalan mo? Ophel po, sir. Anong gusto niyo orderin? Ano bang bestseller nyo rito? Depende po sa trip niyo, sir. Pero madalas pong hinahanap yung adobo namin may twist. Sabi nila, kakaiba raw ang timpla. Gusto niyo subukan? Sige. Bigyan mo ako ng isang order ng adobo. Kung yan ang bestseller nyo, yan ang kakainin ko. At nga pala, huwag mo na akong tawaging sir. James na lang. Sige, James. Ipaghahanda kita ng masarap na adobo. Mula noon, halos araw-araw na siyang bumabalik sa restaurant kung saan ako nagtatrabaho. Hindi lang para kumain, kundi para na rin makipagkwentuhan. Unti-unti mas nakilala ko siya, si James, at unti-unti rin nakilala niya ako. Si James ay nagmula sa isang mayamang pamilya at nagtatrabaho bilang manager sa isang malaking pribadong kumpanya. Samantalang ako, isang simpleng cook at serbidora lamang sa isang restaurant sa Cubao. Ngunit kahit magkaiba ang aming estado sa buhay, hindi niya ipinakita o ipinaramdam yon sa akin. Sa halip, pinaramdam niya na mahalaga ako, na may halaga ako, at hindi kailanman naging hadlang ang aking pinagmulan para tingnan niya ako ng may paggalang at pagtingin. Nalaman din niyang may anak ako sa pagkadalaga, si Oliver, 7 taong gulang. Para sa akin, si Oliver ang aking mundo. Siya ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap, kung bakit kahit pagod na pagod ako, pinipili ko pa rin bumangon sa araw-araw. Isang gabi habang naglalampaso ako ng sahig,
napansin kong si James na lang ang natitirang customer sa loob ng restaurant. Tahimik lang siyang nakaupo, parang may hinihintay. Maya-maya tumayo siya at lumapit sa akin. Ophel, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, James? May problema ba sa adobong niluto ko? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi, ang totoo. Sobrang sarap ng adobo mo, Ophel. Wala na yatang tatalo. Sa totoo lang, yun na sigurong pinakamasarap na adobong natikman ko sa buong buhay ko. Pero, hindi yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Ano, James? Ikaw. Ikaw ang gusto kong pag-usapan natin. Ano? Anong ako? Anong ibig mong sabihin? Ophel, mahal kita. Mahal na mahal. Alam kong may anak ka na. At alam kong magkaibang mundo natin. Pero handa akong tanggapin ang lahat ng yun, Ophel. Wala akong ibang gusto kundi ikaw. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Gusto kitang pakasalan. Hindi ako nakagalaw sa sinabing yun ni James. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiiyak. Hindi ko inakalang darating ang araw na may isang lalaking magsasabi ng ganon sa akin. At higit sa lahat, tanggap ang buong pagkatao ko. Kasama ang nakaraan at ang anak ko. Sa mga sandaling yon, hindi ko na lang siya basta customer. Hindi ko na lang siya basta kaibigan. Si James, siya na yata ang sagot sa mga dasal kong akala ko'y hindi na pakikinggan. Ngunit bigla akong nag-alala. Kay James wala akong problema. Pero paano ang pamilya niya? James, pero sigurado ka ba? Paanong pamilya mo? Baka hindi nila ako matanggap. Isa lang akong tagaluto at serbedora. May anak pa ako. Baka hindi ako babaeng gusto nilang mapangasawa mo. Baka ikahiya lang nila ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, tayong dalawa. Ikaw, ako, at ang anak mo. Aakuin ko si Oliver na parang sarili kong anak. Ituturing ko siyang tunay na bahagi ng buhay ko. Gagawin ko ang lahat para mapasaya kayo. Ipinapangako ko yan. Totoo ba yan, James? Baka naman pinapaasa mo lang ako. Hindi kita pinapaasa, Ophel. Totoo ang sinabi ko sa'yo. Gusto kitang maging asawa. Gusto kitang pakasalan. Magsimula ng bagong buhay kasama ka. Hindi ko lang gusto na makasama ka. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Gusto kong alagaan ka araw-araw. Sa hirap at ginhawa. James, kahit maikli lang ang pagkakakilala natin, natutunan na rin kitang mahalin. Hindi ko man inasahan darating ka sa buhay ko pero dumating ka at binago mo ang lahat. Tinanggap mo ko pati ang anak ko. Pinaramdam mo sa akin na karapat dapat pa rin ako mahalin. Kahit sa dami ng pinagdaanan ko. Hindi ko alam kung ano ginawa ko para mapasaya ang pagmamahal mo. Pero salamat, James. Salamat sa iyo. At kung totoo ngang ito ang simula ng bago nating buhay, handa akong sumama sa iyo, buong puso. Mahal na mahal kita, James. Mahal din kita. Mahal na mahal. At doon magsisimula ang aming kwento. Ang kwento ng dalawang taong nagmula sa magkaibang mundo, pinagsama ng pag-ibig. Akala ko magiging masaya na ang lahat. Hindi ko pa alam noon ang bagyo na sasalubong sa amin. Lalo na mula sa ina ni James na si Doña Madel del Castillo. Isang mayamang negosyante na kilala sa kanyang tapang, impluwensya at walang kapantay na pagmamataas. Isang babaeng sanay makuha ang lahat ng gusto niya. At ako, isang simpleng babae mula sa isang maliit na restaurant
ay hindi kailanman kabilang sa mundong ginagalawan nila. Ilang linggo matapos ang pag-uusap namin ni James, dinala niya kami ng anak kong si Oliver sa kanilang mansyon. Handa ka na bang makilala ang pamilya ko, Labs? Ipapakilala na kita sa kanila, lalo na kay Mama. Kinakabahan ako, James. Paano kung hindi nila ako magustuhan, lalo ng mama mo? Ayoko maging dahilan ng gulo sa pamilya mo. Basta kumapit ka lang sa braso ko at huwag na huwag mong bibitawan. Ano man ang mangyari, kakampi mo ko. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang mahalaga, magkasama tayo. At walang sino man ang makakapagpabago sa desisyon kong mahalin ka. Kayong mag-ina. Hinigpitan ko talaga ang kapit sa matipuno niyang braso. Sa gitna ng kaba at takot, may umusbong na tapang sa puso ko dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Sa piling ni James, handa akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Ito ang simula ng bagong yugto ng buhay ko at ng aking anak. Pagdating namin sa loob ng mansyon ng mga Del Castillo, naramdaman ko na napaka-manhid ng hangin. Parang humihinga kami sa isang lugar na puno ng lihim at malamig na pagtanggap. Ang bawat sulok ng malawak na bahay na yon ay nagmistulang tanikala na nakatali sa akin, paalala ng mga hamon na kakaharapin namin. Ngunit kahit ganon ang nararamdaman ko, pinilit kong maging matatag para kay Oliver, para kay James, at para sa sarili ko. Napakalaki ng mansyon at tila bawat sulok nito ay may kwentong nakatago mula sa nakaraan. Nakaupo si Doña Madel sa sala, mahigpit niyang hawak ang tasa ng tsaa. Nang makita niya kami, agad siyang tumayo at lumapit sa amin. James, akala ko ba may isang importanteng tao kang ipapakilala sa akin? Pero sinong babaeng ito at ang batang kasama niya? Mama, siya po si Ophel, ang mapapangasawa ko. At ito po si Oliver, ang kanyang anak. Ophel, Oliver, si Mama. Nakita kong biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina. Tumalim ang mga mata nito habang nakatingin sa akin at hindi nag-atubiling umirap na parabang nanghuhusga. Ano? Siya ang mapapangasawa mo at may anak na? Hindi ka ba nag-iisip, James? Sa dami ng babaeng maaari mong piliin, bakit isang dalagang ina pang napili mo? Ano naman kung dalagang ina? Hindi mahalaga sa akin ang nakaraan niya. Ang mahalaga, mahal ko siya. At mahal ko rin ang anak niya na parang sarili kong dugot laman. Ma, hindi ko kailangan ng perpektong babae sa mata ng lipunan. Ang kailangan ko, yung taong totoo ang puso. Yung kayang magmahal at tumanggap ng buo. At nahanap ko yun kay Ophel. Tita, naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo pero mahal ko po si James. Mahal ko po ang inyong anak. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, babae. Alam mo, ang gusto kong maging manugang ay isang babaeng malinis. Yung berhen pa. Yung hindi pa natitikman ng ibang lalaki. Isang manugang na magbibigay ng magandang imahe sa pangalan ng mga Del Castillo. Pero sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo nga, ano bang trabaho mo? May negosyo ba kayo o lupain ang pamilya mo? Wala po kami negosyo at wala rin po kami lupain. Isa po akong cook at serbedora sa isang restaurant na pinagtatrabahuan ko sa Cubao. Ano? Isa ka lamang hamak na tagaluto at serbedora sa restaurant? Ki barbaridad! Ano kalukuhan to, James? Nagdala ka rito ng babae na pakakasalan mo pero isang dukha? Nahihibang ka na ba talaga? Mama, hindi ako naihibang. Mahal ko si Ophel. At wala akong pakialam kung ano ang trabaho niya o estado niya sa buhay. Hindi ko siya minahal dahil sa kung anong meron siya. Minahal ko siya dahil sa kung sino siya. At kung hindi mo matanggap yon, pasensya na. Pero hindi ko siya iiwan. Hindi ko rin tatalikuran ang anak niyang si Oliver. Sila ang buhay ko ngayon. At wala kang magagawa, Mama. James, anak! Isipin mo ang reputasyon natin.
Paano na ang apelyido natin? Hindi ko matatanggap ang babaeng to at ang anak niya sa pamamahay na ito! James, tama na. Hayaan mo na. Kung hindi mo matanggap si Ophel at ang anak niya, kung hindi mo matatanggap ang magiging pamilya ko, huwag mo na akong asahan na babalik pa sa bahay na to, Mama. Kahit kailan! James! Huwag mong sabihin yan, anak. Pag-isipan mong mabuti. Huwag ka magpadalos-dalos sa desisyon mo. Alam mong lahat ng ginagawa ko ay para sa inyong magkapatid. Para sa inyong kinabukasan. Sa pangalan natin at sa buong angkan ng Del Castillo. Seryoso ako, Mama. Kung kailangan kong mamili, pipiliin ko si Ophel at si Oliver. Handa akong talikuran ng lahat, basta't makasama ko lang sila. Mas mahalaga sa akin ang pamilya na pinili ko, kaysa sa yaman na wala rin namang saysay kung wala ang mga taong mahal ko. James, nasisiraan ka na talaga ng ulo. Kung yan ang gusto mo, James, sige. Pero huwag kang magtataka kung balang araw, pagsisihan mo ang desisyon mong yan. James, salamat sa pagmamahal mo sa akin at kay Oliver. Pero hindi mo kailangan mamili. Hindi mo kailangan talikuran ng pamilya mo. Gagawin ko to. Dahil mahal ko kayo ni Oliver Ophel. Kung hindi kayo kayang tanggapin ni Mama, aalis ako rito sa bahay na to. Bubukod tayo ng tirahan. Kahit na maliit. Mamumuhay tayo ng tahimik at masaya. Basta't magkakasama tayong tatlo. Walang pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay kung kapalit naman ay mga taong mahal ko. Ang mahalaga kasama ko kayo. Magre-resign na rin ako sa kumpanya, Mama. Maghahanap ako ng trabaho na sarili kong pinaghirapan. Yung walang kinalaman sa pangalan o kapangyarihan ng pamilyang to. Nang marinig yon, biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Doña Madel. Mula sa galit, napalitan ito ng kaba at pag-aalala. Teka, ikaw ang utak ng kumpanya. Sa'yo nakasalalay ang kinabukasan ng negosyo natin. Lahat ng pinagpaguran ng ama mo, lahat ng ipinundar natin, mawawala ng saysay kung aalis ka. Hindi lang negosyo nakataya rito, James. Pati pangalan ng pamilya natin. Hindi mo pwedeng siraan niya dahil sa isang desisyong dala ng damdamin. O bakit parang natakot kayo na mag-resign ako sa kumpanya? Bakit? Hindi niyo ba kayang pamunuan ng kumpanya? O si Gabi, hindi ba siya yung paborito niyo? Bakit hindi siyang ipalit niyo sa akin kapag umalis ako? Makinig ka, anak. Ikaw ang mas nakakaalam ng mga pasikot-sikot sa kumpanya. Mas alam mo yon kaysa sa kapatid mo. Oo, si Gabi ang bunso pero hindi siya katulad mo. Hindi niya kayang pamunuan ng negosyo katulad ng ginagawa mo. Ikaw ang pinaghandaan namin ng papa mo na maging tagapagmana ng kumpanya. Ikaw ang kinikilala ng mga tao roon. James, kung aalis ka, para mo na rin isinuko ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo. Kaya pakiusap, pag-isipan mo ito, James. Sige, Mama. Hindi ako magre-resign sa kumpanya. Pero may kondisyon. Tatanggapin niyo ang pagpapaksal namin ni Ophel? At kapag kami ikinasal na, dito na rin sila titira sa mansyon. Si Ophel at ang anak niyang si Oliver. Napansin kong tumingin sa akin si Doña Madel ng makahulugan. Ikinuyom niya ang mga palad, tila pinipigilan ng sarili bago siya sumagot kay James. Ano pa bang magagawa ko? Pero ito ang tandaan mo, James. Dapat alam ng babaeng yan at ng anak niya ang lugar nila sa bahay na ito. Wala nang nagawa pa si Doña Madel. Kahit alam naming labag sa loob niya ang relasyon namin ni James, itinuloy pa rin namin ang kasal. Ako mismo nakiusap kay James na gawing simple lamang ang seremonya. Ayokong maging enggrande o magkaroon ng maraming bisita ang aming kasal. Ang hiling ko lamang ay imbitahan ang mga taong malalapit sa aming dalawa. Tulad ng inaasahan, hindi dumalo si Doña Madel sa aming kasal. Maging ang bunsong kapatid ni James na si Gabi, kasama ang kanyang asawa ay hindi rin nakarating. Ayon sa kanila, hindi raw nila maiwanan ang negosyo sa Amerika.
Pagkatapos ng kasal, inakala kong makakahinga na ako ng maluwag. Akala ko'y tapos na ang lahat ng pagtutol at panghuhusga. Ngunit nagkamali ako. Sapagkat ang kasal na yon, ang araw na pinakamasaya sana sa buhay ko, ay siya pa palang magiging simula ng mas matindi, mas mabigat, at mas nakakakilabot na pagsubok sa aming buhay. Oh, James anak, gising ka na pala. Maupo ka na rito sa mesa. Manang Oryang, pakidalhan ng kape ang senyorito mo. Opo, ma'am. Salamat, Manang. Pakidalhan din ng kape ang asawa ko. At gatas naman para kay Oliver, please. Sige po, senyorito. Oh, pasensya ka na anak. Akala ko kasi ay natutulog pa yung asawa at ang kanyang anak. Kaya ikaw lang ang inalok ko. Magandang umaga po, Doña Madel. Sana lang ay may maganda sa umaga. Kumusta ang anak mo? Nakatulog ba siya ng maayos dito sa mansyon? Sigurado akong oo. Sino ba namang bata ang hindi makakatulog ng mahimbing sa kwartong may aircon? Maayos naman po ang anak ko. Nakatulog naman siya, Doña Madel. Pero mas sanay po ang anak ko sa simpleng kwarto may electric fan kaysa sa aircon. Sanay po ang anak ko sa payak na buhay. Ayaw niya na masyadong malamig at mas kampante siya sa kung anong nakasanayan niya. Mama, gutom na po ako. Hindi pa po ba tayo kakain? Pambihira din naman ang anak mo, no? Bago pa lang dito, nagrereklamo na agad. Pagsabihan mo nga siyang matutong lumugar sa pamamahay na ito. Ama, bata lang po si Oliver. At natural lang na magutom siya. Sa tingin ko, wala kayong karapatang pagsabihan siya ng ganun. Lalo na't hindi naman siya nagrereklamo. Nagsabi lang siya ng nararamdaman niya. Wala namang masama sa sinabi niya, hindi ba? Oy, nag-react ka kaagad. Wala naman akong ibig sabihin sa sinabi ko. Masyadong mainit ang ulo mo, James. Ang mabuti pa'y kumain na tayo para gumanda naman ang mood mo. Baka sakaling pagkatapos kumain, matutunan yung mag-asawa kung paano makibagay dito. Nakita kong ikinuyom ni James ang kanyang mga palad at nagngangalit ang kanyang bagang sa sinabi ng kanyang matapobreng ina. Hinawakan ko siya sa braso at marahan ko yung pinisil. Nakuha naman niya ang gusto kong iparating na hindi yon ang tamang oras para sumabog. Kaya kahit halatang nanginginig ang kanyang panga sa pagpipigil ng galit, hinili niyang manahimik. Pasensya na po, Doña Madel. See? Mabuti pa itong asawa mo, James. Hindi mainitin ang ulo. Siya dapat ang tularan mo, iho. Marunong magtimbi. Marunong makibagay. Kahit alam kong mahirap para kay James ang magtimpi, nagawa niya yon para sa amin ng anak ko. Sa likod ng kanyang katahimikan, naroon ang galit na pilit niyang nilunok. Ang mga salitang gusto na niyang isigaw pero pinipigilan. Sa harap ng mapanuring mga mata ng kanyang matapobreng ina, pinili niyang maging isang ama at asawa muna, hindi anak. At sa simpleng pagpigil na yon, lalo kong naramdaman kung gaano niya kami pinoprotektahan. Simula nang tumira kami ng anak ko sa mansyon, araw-araw ay ganoon ang pakikitungo sa amin ni Doña Madel. Bawat kilos ko, bawat kibot ni Oliver, lagi siyang may negatibong komento. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko na may malalim talaga siyang galit sa amin. Hindi lang dahil isa akong dalagang ina, kundi sa mismong pagkatao naming mag-ina. Hanggang sa isang araw, dumating sa mansyon ang bunsong kapatid ni James na si Gabby, kasama ang asawa niyang si Nancy na kagagaling lang mula sa Amerika. Naabutan nila akong nakaupo sa sala habang naglalaro si Oliver ng paborito niyang kotse-kotsihan. Hello? Ikaw bang asawa ni James? Opo. Ako po si Ophel at ito naman ang anak ko si Oliver. Hi, nice to meet you. Ophel, ako si Gabby, kapatid ni James. At siya naman ang asawa kong si Nancy. Sa wakas at nakilala na rin kita. Masasabi kong napakaswerte ng kuya ko. Maganda na ang napangasawa niya.
At may napaka-cute pang anak. Hi, Oliver. Hello po. Hi. Hindi ko akalain na tipo mong magugustuhan ni James. Anong ibig mo sabihin? Alam mong ibig kong sabihin, Ophel. Alam na alam mo. Nancy, tama na yan. Hindi ganyan ang tamang pagkikitungo sa asawa ni Kuya James. Ophel, sorry ha. Ako na ang humihingi ng paumanin para sa inasa ng asawa ko. Ano mo sa sinabi ko? Totoo naman na. Tama si Mama. Pumili na nga lang si James ng mapapangasawa sa babae pa na walang class at may anak pa. Shut up! Baon na ka na sa kwarto. Susunod na lang ako. Darling, pero... Susunod ka ba o hindi? Miss Anne, nakita kong umirap muna sa akin si Nancy bago padabog na umalis sa harapan namin ni Gabby. Hindi ko inakala na ganoon pala siya kagrabe. Sa totoo lang, maganda siya at talagang may pagmamalaki. Ngunit mukhang isa pala siyang tunay na tagapagmana ng pagiging matapobre ng aking biyanang hilaw. Kumbaga sa isang pelikula, para akong nabuhay kasama ng dalawang bruha sa iisang mansyon. Ayon naman kay James, may pinag-aralan daw si Nancy. Nagtapos pa nga raw ito bilang magna cum laude sa isang kilalang universidad dito sa Pilipinas at isa siyang mahusay na businesswoman katulad ng aking biyenang si Doña Madel. Pero nang makilala ko siya ng personal, napagtanto kong hindi tumutugma ang ugali niya sa antas ng kanyang pinag-aralan. Muli, ako na ang humihingi ng paumanin sa inasa ng asawa ko, Ophel. Minsan, hindi talaga niya mapigilan ng sarili niya sa pagsasabi ng mga bagay na naiisip niya. Pero mabait naman si Nancy. Sigurado akong magkakasundo rin kayo sa kalaunan. Sana nga, Gabby. Pero hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Naiintindihan ko naman. Hindi madali ang makihalubilo sa mga taong hindi mo pa ganong kilala. Siguro, panahon lang ang kailangan para matutunan namin tanggapin ang isa't isa. Sa simula, pinalampas ko ang una naming paghaharap ni Nancy. Ngunit, hindi ko inakalang mauulit pa ang mga pagkakataong ipaparamdam niya sa akin na hindi ako tanggap sa bahay na yon. Isang araw, Magandang umaga. May pupuntahan kayo? Sayang di mo na naabutan ng kuya mo, Gabby. Nagmamadaling umalis eh. Oo nga eh. Sasabahan ko ang asawa ko sa mall. May kailangan kasi siyang bilhin. Palagi lang kami hindi nagkakaabot ni Kuya James. May mga mahalaga sana akong gustong sabihin sa kanya. Masyado kasi siyang abala sa kumpanya. Hindi ko naman siya masisisi. Kaya nga ayaw kong hawakan ng negosyo eh. Dahil alam kong nakakaubos yun ng lakas. Hindi lang ng oras ang kinakain ito, kundi pati emosyon. Kaya mas pinili kong mabuhay ng may balanse sa pagitan ng trabaho at pamilya. At isa pa, kayang-kaya naman niya na pamunuan ng kumpanya dahil matalino si Kuya. Ang hirap kasi sa'yo, darling. Masyado mong minamaliit ang sarili mo. Kaya tuloy ang kuya mo ang nakikinabang sa lahat sa kumpanya. Sobrang hina mo kasi. Hindi ka kasi katulad ng kapatid mo, matalino. Kaya napag-iiwanan ka niya. Aanhin mo ang pagiging paborito ni Mama kung hindi naman ikaw ang namumuno sa kumpanya. Huwag mo kong umpisahan ha, Nancy. Matagal ko nang tinanggap na hindi para sa akin ang pamumuno ng kumpanya. Hindi ako kasing galing at kasing talino ni Kuya James. At ayos lang yun. Di ko kailangang patunayan ang sarili ko sa paraang gusto mo. Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan kaysa sa posisyon. Okay, fine. Wala na akong sinabi. Baka magalit ka na naman kasi. By the way, Ophel, alam mo ba na may mahalagang event na pupunta ng pamilya ngayong weekend? Nasabi na ba sa'yo ni James? Ha? Anong event yun? Pasensya na mo ka nakalimutan yata sabihin sa akin ni James. Isa yung pagtitipon
na isasagawa para makalikom ng pundo para sa kawang gawa. Taon-taon itong ginagawa at inuorganisa ng aming pamilya bilang tulong sa mga nangangailangan. Gaganapin ito sa event hall ng kumpanya. Malamang nakalimutan lang sabihin sa iyo ni Kuya James dahil sa dami ng inaasikaso niya. Parang nabanggit na nga sa akin yan ng kuya mo. Sabi niya hindi raw yun pinapalampas ng pamilya niyo dahil isa na tong tradisyon. Hindi ko lang alam na ngayon linggo na pala to. Ano ba naman kasing alam mo? Ang alam mo lang yatang gawin ay magluto, magsilbi at alagaan ng anak mo. Nagpanting ang tainga ko sa hirit na yon ng mata pobre kong hipag. Anong sabi mo? Ang sabi ko, bakang alam mo lang naman ay ang magluto, magsilbi at mag-alaga ng anak mo. Tagaluto at pagiging serbidor ang trabaho mo sa isang restaurant kung saan ka nakilala ni James, hindi ba? Pasensya na. Pero hindi ko nagusto ng sinabi mo. Oo, cook ako at serbidora sa isang restaurant at hindi ko yun ikinakahiya. Kung akong papipiliin, handa akong balikan ng mga trabaho yun dahil marangal ang maging tagaluto at tagapagsilbi. Pinatigil lang ako ni James sa pagtatrabaho kaya ako yung iniwan. Kaya wala kang karapatang maliitin ang trabaho ko. Tumigil ka, Nancy! Hindi ka na nakakatuwa, ha? Ayusin mo ang ugali mo! Bakit? Totoo naman na. Anong masama sa sinabi ko? Baka kasi hindi sinabi sa'yo ng asawa mo, Ophel, ang tungkol sa event dahil alam niyang wala ka namang alam tungkol doon. Wala ka ring alam sa negosyo. Kaya ang mas mabuti pa, manatili ka na lang dito sa bahay. Huwag ka nagsumama sa amin. At saka, hindi rin pwedeng isama ang mga bata ron. Bawal. Kaya hindi mo rin may isasama ang anak mo. Wala rin naman akong balak sumama kung ikaw lang din ang isa sa makakasama ko ron. Mas gugustuhin ko magbukmuk dito sa bahay kaysa makita ko ron ang pagmumukha mo. Hindi ako mahilig magkunwari, Nancy. At hindi ko kailangang ipagsiksikan ng sarili ko sa mga taong ayaw sa akin. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka magiging katulad namin. Hindi sapat ang pagiging asawa ni James para maging parte ka ng mundong ito. Enough, Nancy! Huwag mong maliitin si Ophel. Dahil lang sa pinanggalingan, hindi sukatan ng pera o estado sa buhay para sabihin mas mataas ka sa ibang tao. Kung ganyan ka magsalita, mas lalo mong pinapatunayan kung gaano kakitid ang pananaw mo. At kung may hindi karapat-dapat dito, hindi si Ophel yun, kundi ang ugali mong parang laging may hinahanap na mali sa ibang tao. Nakakahiya ka. Hindi na tayo aalis. Nawala na ako ng gana. Mariing hinawakan ni Gabby ang braso ng kanyang asawa sa kanya hinila papasok sa kanilang kwarto. Muling humingi ng paumanhin si Gabby sa akin bago sila tuluyang tumalikod. Masakit. Masakit marinig ang mga ganong salita mula sa mata pobre kong hipag na alipores ng biyanan kong hilaw. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko si James at si Oliver. At para sa akin yon ang tunay na mahalaga. Kinagabihan habang tahimik akong nakaupo sa may veranda nilapitan ako ni James. Okay ka lang ba, Labs? Sinabi sa akin ni Gabi ang ginawa sa'yo ng asawa niya. Napakasama talaga ng ugali ng babaeng yon. Kaya nagtataka ako kung anong nagustuhan sa kanya ng kapatid ko. Okay lang ako, Labs. Masasanay din ako sa kanya. Tulad ng pagkakasanay ko sa mama mo. Kahit anong patutsyada pang sabihin o ipakalat nila tungkol sa akin, hindi ako matitinag. Dahil alam ko nandiyan kayo ni Oliver para sa akin. Hindi mo dapat tiisin ang lahat ng yon, Labs. Pwede naman tayong umalis dito. Maghanap ng sarili nating bahay. Hindi mo kailangan makisama kina Mama at kay Nancy. Hindi ka dapat binabasto sa bahay na to dahil bahay ko rin to. Hindi, James. Hindi tayo aalis dito. Patutunayan ko sa kanila na kahit ganito ko, kahit galing ako sa hirap, kaya ko maging mabuting tao. Gusto ko ring ayusin ang relasyon ko kay Mama at Nancy. Alam kong darating din ang araw na matututunan nila akong tanggapin. Sa ayaw man nila at sa gusto. Sana nga, Labs. Pero hindi ko maintindihan. Bakit gano'n na lang ang galit sa'yo ni Mama? Parang hindi lang simpleng galit dahil sa estado mo sa buhay.
Pakiramdam ko, may mas malalim pang dahilan. Hindi ko rin alam, James, pero may napapansin lang ako sa mama mo. Ano yun? Para kasi may kakaiba sa kanya eh. Lalo na sa tuwing tinitingnan niya si Oliver. Paanong kakaiba? Yung mga tingin niya kay Oliver parang may pagnanasa. Parang may balak siyang gawin sa anak ko. Ano? Parang malabo namang mangyari yan, Labs. Alam kong matapobre si mama. Masama ang ugali. Pero hindi naman niya magagawa na manakit ng bata. Hindi niya kayang saktan si Oliver. Kahit paano, may puso pa rin naman si mama. Hindi ko naman sinisira ng mama mo, James. Ang akin lang, palagi ko siyang nahuhuli nakatingin sa anak ko. At iba yung tingin na yun eh. Nakakakilabot talaga. Sa sobrang inis mo kay mama, kung ano-ano nang naiisip mo, kalimutan mo na yon. Dahil hindi mangyayari ang iniisip mo. Walang gagawing masama si mama kay Oliver. Ang mabuti pa, humika na tayo sa kama para nakapagpahinga ka. Paliligayahin kita ngayong gabi. Tamang-tama. Bagong ligo ka, Labs. Wala na akong nagawa. Nadarang na ako sa paglalambing sa akin ni James. Sa bawat haplos at halik niyang nagpapalimot sa akin sa lahat ng agam-agam. Sandaling nawala ang aking pangamba at napalitan ng init at pagnanasa. Pero sa likod ng isip ko, nandoon pa rin ang kaba. Ang mga matang yon, ang mga titig ni Doña Madel kay Oliver, hindi ko makalimutan. Para siyang may itinatagong kung ano sa likod ng katauhan niya. Ngunit hindi man lang namin namalaya na malapit na pala itong mabunyag. Isa itong lihim na kay tagal nang nakatago at sa pagbubunyag nito, tuluyang magbabago ang buhay naming lahat. Isang gabi na isipan kong ipagluto si James ng paborito niyang adobo. Maingat kong inihanda ang mga sangkap ng adobo, baboy, suka, toyo, bawang at paminta. Sa malawak nilang kusina, abala ako sa pagluluto. Nakatanghod pa nga sa akin ang isa sa mga kasambahay nilang si Alvin na mukhang takam na takam sa niluluto ko. Oh, ano sa tingin mo, Alvin? Magugustuhan kaya to ng Senyorito James mo? Amoy palang ulam na, di ba? Ay, opo, senyorita. Ang bango po. Adobo pang paborito ni Sir James, tama po ba? Oo, Alvin. Adobong paborito niya, lalo na adobong baboy. Alam mo na mabira lang ako makapagluto rito kaya kailangan ko talagang pagbutihin at sarapan ang luto ko. Tsaka isa pa, huwag mo na akong tawagin senyorita. Ate na lang tawag mo sa akin. Sige po, ate. Kaso po ang problema, baka magalit si Doña Madel. Ayaw niya kasi ng amoy ng lutong bahay sa loob ng mansyon. Ha? Ganun ba? Hindi ko naman kasi alam eh. Hindi yan nasabi sa akin ni James. Pero baka naman hindi niya maamoy kung isasara natin ang lahat ng bintana at pinto dito sa kusina. O kaya magpapabango na lang ako agad pagkatapos ko magluto. Sayang naman kung hindi matikman ng senyorito mo itong niluto ko eh. Pinaghandaan ko pa naman talaga to. Ay, naku ate, sana nga po di niya maamoy yan. Baka po kasi magkagulo. Kapag nalaman ni Doña Madel na may nagluluto ng adobo sa loob ng mansyon. Minsan na po siyang nagalit ng todo sa isang kasambahay dahil lang sa amoy ng nilutong pritong isda. E di hamak naman na mas matapang ang amoy ng adobo. Lalo na kung may toyo at bawang na gaya nito. Ay, nakakatakot pa naman magalit yun ate. Bakit naman nakakatakot? Naku, kapag nagalit siya ate, si Doña Madel, nakakakilabot talaga. Pati boses at mga tingin niya. Para kang kakainin ng buhay. Sa sinabi ng kasambahay, napagtanto ko na tama ang obserbasyon ko. May kakaiba nga sa mga tingin ni Doña Madel. Parang laging may nakatagong banta sa likod ng bawat titig niya. Hindi basta-basta ang galit niya, hindi siya sumisigaw, pero sapat ang isang sulyap para manlamig ang paligid. Noong unang linggo ko pa lang sa mansyon, ramdam ko na ang tensyon tuwing nakakaharap ko siya at habang
nalalanghap ko ang amoy ng adobo, hindi ko maiwasang kabahan. Totoo, mabango ang niluluto ko. Baka ito rin ang pagmula ng gulo. Hindi nga ako nagkamali. Sadyang matalas ang pang-amoy ng aking biyanang hilaw. Habang nagpapakulo ako ng adobo, kumalat ang amoy sa buong mansyon. Ang bango na sana ay nakakagana, tila naging hudyat ng isang hindi inaasahang kaganapan. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Bumungad sa amin ang nakasimangot na mukha ni Doña Madel na para bang nakalanghap ng napakasamang amoy. Kasunod niya si Manang Oryang, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Ano yung naamoy ko? Ang baho! Ang sangsang ng amoy! Para ako nasusuka! At Doña Madel, magandang gabi po. Nagluto lang po ako ng adobo. Paborito po kasi ito ni James. Adobo! Napakabaho! Ano ba klaseng amoy yan? Ang baho-baho ng niluluto mo! Naku, Alvin, bakit mo hinayaan si Senyorita Ophel na magluto rito sa kusina? Alam mo namang ipinagbabawal ni Doña Madel ang lutong bahay, hindi ba? Hindi ko talaga masikmurang amoy na yan! Nakakadiri! Doña Madel, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tubig? Lumayo ka sa akin, babae ka! At itigil mo pagluluto ng kababuyan na yan sa pamamahay ko! Ayoko ng amoy na yan! Kasi baho ng impyerno! Nakakasuka! Mama? Open? Anong nangyayari dito? James, ang asawa mo, nagluto ng napakabahong pagkain. Hindi ko masikmurang amoy. Nakakasuka. Nakakapanghina. Bakit? Ano ba yung niluto mo, Labs? Adobo lang to ah. Mama, adobo lang pong niluto ng asawa ko. Paborito niyo rin po ito dati, di ba? Paborito ko? Hindi! Kailanman ay hindi ko nagustuhan na nakakadiri pagkain na yan. At ayoko na makita ang adobo na yan sa pamamahay ko. Totoo ba, James? Paborito ng mama mo ang adobo? Oo, Labs. Paborito ni Mama ang adobo nun. Palagi niya itong pinapaluto ng mga bata pa kami ni Gabi. Pero anong nangyari? Bakit bigla na lang? Ayaw mo na, Mama. Ay, hindi ko alam. Basta ayoko ng amoy na yan. Itapon niyo yan ngayon din. Ayoko makita yan! Doña Madel, kalma lang po. Aalisin ko na po ito sa kusina. Pero hindi ko po ito itatapon. Para ito sa asawa at anak ko. Pinagpaguran ko po ang pagluluto nito kaya naniniwala ako may karapatan akong itabi ito. Nang sumunod na araw, masama pa rin ang pakiramdam ni Doña Madel. Nagpasundo pa siya ng manggagamot para ipatingin ang sarili. Pero ang sabi ng doktor, wala naman daw siyang sakit. Ayon dito, nagkaroon lang daw siya ng allergy sa amoy ng adobo. May mga pulang butlig kasi sa braso at binti ng mata pobre kong biyanan. Ano yun? Nakaamoy lang ng adobo, nagkabutlig na agad? Parang kalokohan naman yun. Pero alam ko sa sarili ko, hindi yun simpleng allergy. May kakaiba kay Doña Madel. May nangyayari sa katawan niya na hindi normal. Na parang may mas malalim na dahilan. At nagsimula ito nang maamoy niya ang niluluto kong adobo. Habang nagtitimpla ako ng kape, bigla akong nilapitan ni Manang Oryang. Senyorita, ayos lang po ba kayo? Pagpasensya niyo na ho si Doña Madel. Ganun talaga siya. Hindi niya gustong amoy ng adobo. Ayos lang po ako, Manang Oryang. Pero bakit po ganun si Doña Madel? Bakit ayaw niya sa amoy ng adobo? Ang sabi po ni James, dati raw paborito niya yon. Tama po si Senyorito James. Paborito nga ho ni Doña Madel ang adobo. Pero ngayon, isinumpa niya na ito. Lalo na ang amoy. Ano pa ibig niyo sabihin, Manang Oryang? May alam po ba kayo? Wala naman. Pero alam mo naman ang mga tao, hindi ba? Nagbabago. Kaya pati ang pang-amoy at panlasa nag-iiba rin. Pero Manang Oryang, parang hindi lang niyo dahil sa pagpapago ng pang-amoy at panlasa eh.
Para may kinatatakutan siya sa adobo. Para may iniiwasan. Ngayon ako, senyorita. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Basta, huwag nyo na lang po siyang gagalitin. Masama siyang magalit. Alam ko may alam ka, Manang Oryang. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga nangyayari kay Doña Madel? Bakit ganun na lang ang reaksyon niya sa adobo? Pasensya na po, senyorita. Marami po kasi akong gagawin. Mauna na po muna ako. Nagmamadaling umalis si Manang Oryang, kaya mas lalo akong naghinala na may itinatago siya tungkol sa nangyayari sa aking matapobreng biyanan. Pero ang naging reaksyon niya sa adobo, ang nakita kong takot sa kanyang mga mata at ang paglilihim ni Manang Oryang, lahat ng yon ay nagtuturo sa iisang bagay. Mayroong kakaiba. May isang madilim na lihim na matagal nang nakatago sa mansyong yon. At alam kong ang adobo ang susi para unti-unting mabuksan ang lihim na yon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan ang katotohanan at alam kong si Manang Oryang ang makakatulong sa akin. Kaya hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya umaamin. Isang hapon nilapitan ko siya habang nagwawalis ng mga tuyong dahon sa likod bahay. Manang Oryang, may itatanong po sana ako. Ano po yun, senyorita Ophel? Tungkol po ito kay Doña Madel. Pakiusap, Manang. Alam ko may alam kayo. Matagal na po kayo naninilbihan dito sa mansyon kaya sigurado ako na may nalalaman kayo tungkol sa kondisyon ng aking biyanan. Nako, senyorita Ophel. Wala po talaga akong alam. Manang Oryang, pakiusap. Ramdam ko pong may itinatago kayo. Hindi ako naniniwala na simpleng allergy lang nangyari kay Doña Madel. Alam kong may mas malalim na dahilan. Senyorita, wag na po kayong magtanong. Mas makabubuti kung hindi nyo na lang po alamin. May mga bagay na mas mainam na manatili na lang nalihim. Hindi po ako titigil, Manang Oryang. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Alam ko may itinatago si Doña Madel at kailangan ko yung malaman. Dahil baka yung pa maging dahilan ng kapahamakan ng mga tao dito sa mansyon. Napayo ko si Manang Oryang, waring malalim ang iniisip. Pagkaraan ng ilang saglit, lumingalinga siya sa paligid bago nagsalita. Kung desidido po talaga kayo, senyorita, hindi po ako ang dapat yung kausapin tungkol dyan. Kung ganun, sino po, Manang Oryang? Sino po ang dapat kong kausapin? Si Tata Selo. Siya po ang katiwala ni Doña Madel. At siya rin ang pinakamatagal ng naninilbihan dito sa mansyon. Mas marami po siyang alam kaysa sa akin. Maraming salamat, Manang Oryang. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad kong hinanap si Tata Selo at nakita ko siyang pababa ng hagdan. Ayon kay Manang Oryang, si Tata Selo ay isang tahimik at matapat na tao. Kaya raw ito nagtagal ng maraming taon sa mansyon. Tata Selo, magandang hapon po. May itatanong sana ako sa inyo. Magandang hapon din po, Senyorita Ophel. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Tungkol po sana ito kay Doña Madel. Ano po ang gusto ninyong malaman tungkol kay Doña Madel? Nagtataka po kasi ako sa naging reaksyon ni Doña Madel sa niluto kong adobo noong nakaraang araw. Grabe po. Bahong-baho siya. Para bang hindi niya matanggap yung amoy. Pagkatapos po niya maamoy yon, nagkaroon siya ng mga pulang butlig sa braso at binte na parang bulutong. Para po kasi may koneksyon ng adobo sa bigla niyang pagkakasakit. Ang sabi po ni Manang Oryang, kayo raw ang dapat kong kausapin tungkol sa kanya. Naniniwala po ako na may kakaiba sa kalagayan ng aking biyanan. Sa tingin ko, may itinatago siya. May alam po ba kayo kung bakit siya ganon? Natigilan ang matanda. Waring nag-aalangan kung magsasalita o hindi. Sa una,
Nagduda ako kung magsasalita si Tata Celo. Sigurado ako na kay Doña Madel ang katapatan niya. Ngunit, Senyorita Ophel, dati naman pong gustong-gusto ni Doña Madel ang adobo bago pa mangyari ang Bago po nangyari ang alin? bago pa siya mabiyuda, bago pa mamatay ang kanyang asawa na si Don Luis. Ano pong nangyari nang mabiyuda siya? May kinalaman po ba yun sa adobo? Maselan po ang kwento, Senyorita Ophel. May mga bagay na mas mainam pang manatili na lang na sikreto ito. Pakiusap, Tata Celo. Kailangan ko talagang malaman. Nag-aalala po ako para sa kanya. Para may koneksyon ang pagkakasakit niya sa naamoy niyang adobo. Yung naging karamdaman niya, hindi po yun basta simpleng allergy lang. At para po siyang may itinatagong matinding takot o trauma. At kung may mas malalim pa pong dahilan, karapatan ko malaman, hindi po ba? Dahil nasa iisang bubong lang po kami. Kung ganun po, makinig kayo, Senyorita Ophel. Dahil kayo po ang asawa ni Senyorito James, may karapatan kayong malaman ang ilang bahagi ng nakaraan. Pero sana, ano man ang marinig ninyo ngayon, wag niyong ipagsasabi sa iba. Opo, Tata Celo. Pangako po. Hindi ko ito ipagsasabi kahit kanino. Nung nabiyuda si Doña Madel, labis ang naging pagbabago sa kanya. Bukod pa rito, nagkasakit siya ng malubha. Madalas siyang nanghihina at sinasabi niyang sumasakit ang buo niyang katawan. Ngunit ang higit namin ikinabahala ay ang kakaiba niyang kinikilos tuwing sumasapit ang gabi. Bakit niya po sinabing kakaiba? May mga pagkakataon po kasi na bigla na lamang siyang nagising ng 10 oras na gabi. Tulala, parang wala sa sarili. Minsan, narinig namin siya nagsasalitang mag-isa. Parang bumubulong-bulong sa hangin. Isang gabi, nahuli ko siyang nasa kusina. Nakatitig sa kawali. Akala ko nga ay nagluluto siya pero paulit-ulit lang niyang binabanggit ang isang pangalang hindi ko kilala. Nang tanungin ko siya kinabukasan, sinabi niyang wala siyang natatandaan. Natatandaan niyo pa po kung ano yung pangalan na binabanggit niya? Hindi ko na po matandaan senyorita. Basta doon na po nagsimula ang pag-iwas niya sa adobo. Isang gabi, nagluto si Manang Oryang ng adobo at inihain ito sa kanya. Kala namin ay magugustuhan niya. Lalo na't si Manang ang nagluto. Gustong-gusto niya kasi ang luto ni Manang Oryang. Pero nang makita at maamoy niya ang adobo, bigla siyang nagsisigaw. Nagwala siya. Pagkatapos noon, nagsimula ng pagsusuka niya at ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Mula noon, pinagbawal na niya ang pagluto ng adobo sa loob ng mansyon. At simula na rin noon, para bang may kakaibang presensya na bumabalot sa kanya. Bakit bigla na lang po siya nagkaganon? At ano pong kakaibang presensyang sinasabi niyo bumabalod sa kanya, Tata Celo? Hindi ko na rin po alam kung ano talaga yon, senyorita. Basta iwasan niyo po si Doña Madel tuwing sasapit ang gabi, lalo na kung kabilugan ng buwan. Ano pong ibig niyo sabihin? Basta, hindi ko na po masasabi sa ngayon. Pero malalaman mo rin sa tamang panahon. Ang mahalaga, mag-ingat ka sa kanya. At tama ka, senyorita. Ang adobo nga ang dahilan ng pagbabago niya. Hindi niya kinakaya ang amoy nito. Para siyang nababaliw at nauubusan ng lakas sa tuwing naaamoy niya ito. Pero bakit nga kailangan ko mag-ingat sa kanya, Tata Celo? May lihim na itinatago ang donya, Senyorita Ophel. Isang lihim na nagpabago sa kanya. At malaki ang kinalaman ng yumao niyang asawa na si Don Luis sa lahat ng yon. At ano pong kinalaman ng asawa niya? Hanggang dito na lang po muna ang masasabi ko, Senyorita Ophel. Sana sapat na ang naibahagi ko para kayo mag-ingat. Lalo na po ang inyong anak. Ingatan niyo po siya. Kinabahan ako sa huling sinabi ni Tata Celo. Bakit kailangan ding mag-ingat ang anak kong si Oliver? Hindi ko man siya diretsahang natanong, ramdam ko ang bigat ng babala sa kanyang boses. Mabilis ang tibok ng puso ko habang palabas ako ng mansyon. Sa may hardin, nakita ko si Oliver na masayang naglalaro. Walang kamalay-malay sa seryosong usapang naganap sa loob.
Ngunit sa halip na mapawi ang kaba, mas lalo pa akong binalot ng pangamba. May gumapang na takot sa dibdib ko. Takot na hindi ko maipaliwanag pero alam kong may kinalaman yon sa lihim na itinatago ni Doña Madel. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang lahat sa loob ng mansyon, ako'y nagising. Hindi ako agad nakabalik sa pagtulog dahil sa dami ng iniisip ko. Maya-maya, may narinig akong kakaibang kaluskos mula sa labas ng aming kwarto. Anong ingay yun? Para may tao sa labas. Kasabay ng kakaibang kaluskos ay ang mahinang pag-angil ng tila isang hayop. Kinalabutan ako. Pumasok agad sa isip ko. Baka may nakapasok na mabangis na hayop sa loob ng mansyon. Pero imposible. Malayo naman kami sa kakahuyan kaya malabo ang hinala kong yon. Sa kabila ng takot, naglakas loob akong lumabas ng kwarto para silipin kung ano ang nasa labas. Tahimik ang buong bahay. Ilang hakbang pa lang, biglang nanindig ang mga balahibo ko nang mapansin kong may gumagalaw sa dilim. Hindi ko maaninag kung ano pero ramdam ko. May mga matang nakatitig sa akin mula sa kadiliman, ngunit pilit kong nilabanan ang kaba. Ayokong magpatalo sa takot. Hindi, Ophel. Guni-guni mo lang to. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Mas mabuti pang bumalik ka na sa kwarto. Ang akala ko'y guni-guni ko lang ang narinig ko noong nagdaang gabi. Pero sa mga sumunod na gabi, mas naging madalas at mas nakakakilabot ang mga kakaibang tunog. Minsan para bang may kung anong lumilipad sa labas ng bintana tapos biglang mawawala. Minsan naman ay may kumakaluskos mula roon, parang may gustong pumasok o sumilip sa loob ng kwarto namin. Sinubukan kong sabihin yon kay James pero hindi siya naniwala. Sabi niya, baka nananaginip lang daw ako. Dala lang siguro ng stress o pagod. Pero alam ko sa sarili ko, gising ako. Gising na gising. At ang mga naririnig ko, nararamdaman ko. Totoo. Doon ko na napagtanto. May ibang hindi nakikitang nilalang sa mansyon. Kinabukasan sa hapagkainan, nadat na namin si Doña Madel na nakasimangot at hindi maipinta ang mukha. Magandang umaga, Mama. Anong maganda sa umaga, ha? Lalo na kapag nakikita ko yung asawa mo, nakakapag-init ang ulo. Kung iinsultihin mo lang ang asawa ko, hindi na kami kakain dito. Labs, pagbihis kayo ni Oliver. Sa labas na lang tayo mag-breakfast. Kung gusto niyong kumain sa labas, sige. Pero maiiwan dito si Oliver. Nagulat ako sa sinabi ng biyenan kong hilaw. Ano pong ibig niyo sabihin? Gusto ko maiwan dito ang anak mo, Ophel. Gusto ko siya makasabay sa pagkain dahil naaaliw ako sa batang ito. Oliver, iho. Samahan mo muna si Lola rito, ha? Marami akong ipinahandang pagkain. Aba, ano nangyari sa iyong mama? Bakit bigla ka yatang bumait sa anak ni Ophel? Okay lang po ba kayo, Doña Madel? Baka po may sakit kayo. Nakakapagtaka kasi bigla kayo naging magilo sa anak ko. Bakit? Basta mabang maging magilo sa anak mo? Pasalamat ka nga kahit papano natutuwa ako sa kanya. Ay nako, nakakawala talaga kayo ng gana. Ayoko na nga kumain. Dali-daling umalis sa hapagkainan ang matapobre kong biyenan at bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, napansin kong sinulyapan niya si Oliver. Matagal at matalim ang tingin. Titig na titig siya sa anak ko habang nakangisi. At sa ngising yun, may kung anong kilabot ang gumapang sa aking katawan. Bigla kong naalala ang babala ni Tata Selo na dapat kaming mag-ingat kay Doña Madel, lalo na ang anak ko. Kinahapunan nakita ko si Alvin na nakatingin sa bintana, nakatulala at tila ba malalim ang iniisip.
Oh, Alvin. Bakit parang wala ka sa sarili? May problema ba? Ay, kayo po pala, Senyorita Opel. Wala naman po. May iniisip lang po ako. Ano naman yun? Teka, tungkol ba yan sa mga kakaibang ingay na narinig natin nung nagdaang gabi? Opo, Senyorita. Narinig niyo rin po pala? Oo, dinig na dinig ko. Nakakatakot nga eh. Sa palagay mo, ano kaya yon, Alvin? Ang mabuti pa po, huwag niyo na lang pong alamin. Baka mapahamak lang kayo, Senyorita. May alam ka ba, Alvin? Kung may nalalaman ka, sabihin mo sa akin. Nauna ko na nakausap si naman ng Oriang at Tata Selo. May mga sinabi sila tungkol kay Doña Madel. Totoo ba mga yon? Senyorita Ophel, sa tagal ko pong naninilbihan dito sa mansyon, marami na po akong nakita, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Si Doña Madel, nagbabago po siya ng anyo. Ano? Nagbabago ng anyo? Ang mga mata niya, nagiging pula at nanilisik. Ang mga kuko niya, humahaba at nagkakaroon siya ng mahahaba at matutulis na pangil. Ano? Aswang si Doña Madel? Opo, Senyorita. Aswang si Doña Madel. Mula nang matuklasan namin ang totoo, pinili na lang naming magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Dahil mahal namin ang aming trabaho at higit sa lahat, ang aming buhay. Mamayang gabi, muli na naman siyang magbabago ng anyo. Kabilugan kasi ng buwan mamayang gabi. Mag-ingat po kayo. Huwag na huwag kayong lalabas ng kwarto niyo. At higit sa lahat, ingatan niyo po si Oliver. Huwag niyo po siyang pababayaan. Dahil gustong-gusto ng aswang ang laman loob ng mga bata. Diyos ko, totoo nga ang babala ni Tata Selo. Kailangan na namin mag-ingat sa akin biyan ng hilaw. Dahil isa pala siyang aswang. Kinagabihan kitang-kita ko na bilog ang buwan. Ang liwanag nito ay malinaw na sumasalamin sa loob ng aming kwarto. Paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ang mga sinabi ni na Tata Selo at Alvin. Kaya niyakap ko ng mahigpit ang anak kong si Oliver na mahimbing na natutulog sa tabi namin ni James na tulog din. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama at hinalikan sa noo si Oliver at mahinang bumulong. Hindi ko hahayaang mapahamak ka, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Sa mga oras na yon, ang tanging nasa isip ko ay ang makita mismo ng aking sariling mga mata kung totoo ang sinabi nila tungkol sa biyenan ko. Gusto kong mapatunayan na isa nga siyang aswang. Muli akong lumabas ng kwarto. Maya-maya, nakarinig ako ng mahinang halinghing na tila nagmumula sa kwarto ni Doña Madel. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang pinto at sumilip sa maliit na siwang. Nanlaki ang mga mata ko at napahawak ako sa aking bibig sa sobrang gulat. Diyos na mahabakin! Kitang-kita ko ang biyenan kong hilaw. Nakatayo sa harap ng bintana habang unti-unting nagbabago ng anyo. Humaba ang kanyang mga kuko, lumitaw ang kanyang matutulis na pangil, at ang mga mata niya'y nanlilisik. Unti-unti rin siyang tinubuan ng makakapal na balahibo sa buong katawan. Nang hilakbot ako. Tila napako ako sa kinatatayuan ko sa sobrang gulat, at dahil napatunayan kong tama ang sinabi ni na Alvin, agad akong bumalik sa kwarto. Baka kasi makita ako ni Doña Madel at ako ang pagbalingan niya. Pagbalik ko, agad kong niyakap ang aking mag-ama at binantayan sila habang natutulog. Hindi ako dinalaw ng antok poong magdamag dahil alam kong anumang oras, maaaring pumasok ang aswang na si Doña Madel sa kwarto namin. Kinaumagahan, hindi namin inakala na ang sasalubong sa amin ay isang nakaririmarim na tanawin. Nagulantang ang buong mansyon at halos mabaliw si Gabi
nang matagpuan sa likod bahay ang wala ng buhay na katawan ng kanyang asawang si Nancy. Sinong may gawa nito sa'yo? Napakahayop na gumawa nito sa asawa ko. Walang kasing samang gumawa niyan kay Nancy. Demonyo lang ang may kayang gumawa ng ganyang kalupitan. Diyos ko, hindi ko akalain mangyayari to kay Nancy. Kahit madalas kami hindi magkasundo at palagi niya akong tinatarayan. Hindi niya deserve ang ganitong uri ng kamatayan. Nakakaawa ang sinapit ng bangkay ni Nancy. Butas ang kanyang dibdib at tiyan. Naliligo sa sarili niyang dugo at wala ng puso, pati ang mga laman loob. Nakatirik ang mga mata at nakalabas ang dila. Hudyat ng matinding hirap bago siya binawian ng buhay. Sa malagim na pangyayaring yon sa mansyon, alam na alam ko kung sino ang may kagagawan. Ano ba nagkakagulo kayo rito? Ang ingay-ingay nyo! Bakit? Oh my God! Anong nangyari? Sino gumawa niya kay Nancy? Hindi rin namin alam, Mama. Walang nakakita. Nagulat na lang si Alvin nang makita ang bangkay ni Nancy na nakahandusay dito sa harden. Parang nilapan ng isang mabangis na hayop. Pero hindi ito ordinaryong hayop. Mukhang napakabilis nito at napakailap. Hindi ako naniniwala na isang mabangis na hayop ang pumatay sa asawa ko. Sigurado akong isang taong halang ang bituka ang may kagagawa nito. Isang kriminal. Sa isip ko, nasa harap niyo na ang salarin. Pero ni kaunti wala kayong kamalay-malay. Kinuha ko ang pagkakataon para makausap ng sarili na ng aking asawa. James, may gusto akong sabihin sa'yo. Kailangan natin mag-uusap. Taps, hindi ito ang tamang oras. Kailangan ako ng kapatid ko. James, nakikiusap ako. Mahalaga ito. Tungkol ito kay Nancy at kay Mama. Halika muna sa kwarto. Doon ko ipaliliwanag ang lahat. Niyaya ko si James sa kwarto namin. Hindi na ako maaring manahimik pa. Yun na ang tamang oras para ilabas ang katotohanan. Ano ba yun, Labs? Bakit kailangan pa natin pumasok dito sa kwarto? Gaano ba kasi ka-importante yan? James, ang mama mo, si Doña Madel. Anong meron kay Mama? James, ang mama mo, hindi siya ordinaryong tao. Labs, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Pakinggan mo ako, James. Ang mama mo hindi siya tao. Isa siyang aswang. At siyang hinala kong pumatay kay Nancy. Labs, ano ba yung sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Aswang? Ano kung kalokohan yan? Hindi ako nagbibiro, James. Nakita ko siya kagabi. Nanlilisik ang mga mata. Humaba ang mga kuko at may matutulis siyang pangil. At yung pag-iwas niya sa adobo, yung pagiging magagalitin, pati na rin yung pagkakaroon niya ng mga butlig sa balat niya, James, lahat yun konektado. Nahihibang ka na ba? Hindi aswang si Mama. Oo, masama ang ugali niya. Mata pobre, masakit magsalita. Kung ano-ano pa. Pero hindi siya aswang. Pero nakita ko mismo, James, sa sarili ko mga mata. Aswang siya. Aswang ang mama mo. Maniwala ka sa akin. Siya ang pumatay kay Nancy. Hindi ko alam kung ano nang pinagsasabi mo, Ophel. Pero ayoko nang marinig yan. Hindi halimaw si Mama. Itigilan natin itong pag-uusap na to. Wala naman itong patutunguhan eh. Hindi ako pinaniwalaan ni James. At natural lang naman, sino ba naman ang agad maniniwala sa ganong kwento? Kaya kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Kailangan ko ng tulong. At naisip ko sina Manang Oriang at Tata Celo. Manang Oriang! Manang Oriang, nandiyan po ba kayo? Manang Oriang! Senyorita Ophel,
Anong ginagawa niyo rito sa maid's quarters? Kailangan kong tulong niyo, Manang Oryang. Alam kong alam niyong totoo. Nakita ko si Doña Madel kagabi, nagbago siya ng anyo, naging aswang. Sigurado kong alam niyo rin yun. Yung nangyari kay Nancy, siyang may gawa, hindi ba? Siyang pumatay kay Nancy. Senyorita Ophel, huwag niyo na po akong tanungin. Ayoko pong madamay dyan. Pakiusap, Manang Oryang. Ayaw maniwala ni James na ang mama niyang aswang. Kung hahayaan natin ito, baka may mabiktima pa siyang iba dito sa mansyon o maging sa labas. Kakayanin niyo ba yun sa konsensya niyo? Sige po, senyorita. Pero delikado po itong gagawin natin. Hindi po ito madali. Nakahanda po ako. Mas delikado tayong lahat kapag hindi nalantad ang katotohanan. Kailangan din natin si Tata Selo. Makakatulong siya sa atin sa pagpaplano. Dali-dali rin naming pinuntahan si Tata Selo para ipaalam ang lahat. Alam naming hindi kami maaaring mag-aksaya ng oras. Bawat sandali mahalaga dahil baka sa susunod ay may mabiktima na naman ng aswang na si Doña Madel. Senyorita Ophel, Manang Oryang, anong nangyayari? Tata Selo, alam ko na pong totoo. Nakita ko na ang lihim ni Doña Madel. Kailangan po natin magplano para mailantad siya. Kapag hindi natin to ginawa, baka may sunod pa siyang mabiktima. Akala ko ay hindi na ito mabubunyak. Pero ngayon na may napatay na siya rito sa mansyon, kailangan na natin kumilos. Natatakot din ako dahil baka ang isunod na niyang biktimahin ay ang anak mo. Kaya nga po eh. Noong isang araw, sobrang bait siya sa anak ko. Pero iba talaga ang mga tingin niya. Parang takam na takam siya. Dahil gustong-gusto ng mga aswang ang karne at laman loob ng mga bata. Para sa kanila, napakasarap niyon sa panlasa. Kaya nga sinabi ko sa iyo, ingatang mabuti ang anak mo. Siya ang punteriya ng aswang. Hindi. Hindi ko hahayaang mangyari yun sa anak ko. Kaya kailangan ni mabunyag ng itinatago ni Doña Madel bago pa siya muli makapanakit. Kahit buhay ko pang kapalit, hindi ko hahayaang may madamay pang iba. Magkasama kami ni Manang Oryang at Tata Selo sa pagbubuo ng plano. Kailangang mapatunayan namin kina James at sa iba pa na si Doña Madel ay isang aswang. Kailangang mailantad ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi ito magiging madali. Matalino si Doña Madel at bihasa sa pagtatago. Pero para sa kaligtasan ng aking anak at ng iba pa, at para sa katotohanan, handa akong gawin ang lahat. Hindi ako matatakot. Nang sumunod na gabi ay ang gabing magbabago sa lahat. Handa na kami ni Manang Oryang at Tata Selo. Pati si Alvin ay sinabing sasama sa amin. Senyorita, kasama niyo po ako sa inyong laban. Ayoko na pong may mabiktima pa ang aswang. Baka sa susunod, ako na. O baka ang mga mahal natin sa buhay ang pagdiskitahan niya. Salamat, Alvin. Para sa katahimikan nating lahat, kaya natin to gagawin. Nasa hapagkainan ng buong pamilya. Kalmado ang pagkakaupo ni Doña Madel habang sina James at Gabby ay kapansin-pansin ang pagiging balisa. Ipinakremate na ito agad ni Gabby upang hindi na pag-usapan pa ang masalimuot na pangyayari sa pagkamatay ng kanyang asawa. Naroon din ang anak kong si Oliver na katabi pa sa upuan ng biyenan kong hilaw. Laking gulat nila nang lapitan namin sila. Mabuti narito kayong lahat. May gusto sana akong sabihin sa inyo. At ano naman yan, Ophel? Huwag mong sabihin makikipaghiwalay ka na sa anak ko. Aba, magandang balita yan. Matagal ko nang sinasabi, hindi ka bagay kay James. Wala kang pangalan, wala kang yaman, at lalong wala kang karapatang mapabilang sa pamilyang ito. Pasensya na aking pinakamamahal na biyanan, pero hindi yun ang pakay namin. Nandito kami para isiwalat ang katotohanan kung sino talagang pumatay kay Nancy. Open? Ano na naman to? Huwag mong sabihin si mama naman ang pagbibintangan mo. Teka.
Anong ibig mong sabihin, Ophel? James, Gabby, pakiusap, pakinggan niyo muna ako. Doña Madel, hindi ka na namin hayaang magtago. Alam ko ng totoo mong pagkatao. Ha? Anong kalokohan yan, Ophel? Mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo. Alam ko hindi ka isang ordinaryong tao, Doña Madel. Alam ko ng lihim mo na isa kang aswang. Nagulantang ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni James at Gabby sa gulat. Si Doña Madel naman, mula sa pagkabigla, ay agad na napalitan ng matinding galit ang kanyang anyo. Anong kasinungalingan na naman yung pinagsasabi mong babae ka? Kung gagawa ka na rin lang ng kwentong kutsero pa, at isinama mo pa sa kalokohan mo mga muchacho at muchacha. Ophel, anong kabaliwan yan? Sumusobra ka na sa pambibintang mo kay mama. Ano? Aswang? Mama, anong ibig sabihin nito? Totoo bang sinasabi ni Ophel? Baliw lang ang maniniwala sa kanya. Huwag kayong maniniwala sa ampas lupang yan, mga anak. Umamin ka na, Doña Madel. Walang masama kung aaminin mo ng totoo. Naniniwala ako hindi mo ginusto maging aswang. Nalunod ka lang sa matinding lungkot sa pagkawala ng iyong asawang si Don Luis. At ang matinding pagkagalit mo pag-ayaw sa adobo, alam ko may dahilan. At may kinalaman ng lahat ng yun sa pagiging aswang mo. Wow, walang hiya ka talagang babae ka! Paano mo nalaman yan? Dahil sa mga taong matagal nang naglilingkod sa inyo, sinama ng Oryang at Tata Selo. Doña Madel, patawarin niyo po kami. Pero totoo po ang sinabi ni Senyorita Ophel. Matagal na po naming alamang totoo. Hindi lang po kami nagsasalita dahil sa laki ng utang na loob namin sa inyong pamilya. Tapat po kami sa inyo. At yun po ang pinanghahawakan namin. Pero nag-aalala na po kami sa kalagayan nyo. Lalo na ngayon na may nabiktima na po kayo. Ang pagkamatay po ni Senyorita Nancy, wala po kami ibang maisip na pwedeng gumawa noon kundi kayo po, Doña Madel. Kaya umamin na po kayo. Mga traidor! Hindi ko akalaing ibubunyag ninyo sa babae niya ng sekreto ko! Mga walang utang na loob! Mama, ano ba tong sinasabi nila? Totoo bang ibinibintang nila sa'yo? Wala nang nagawa si Doña Madel kundi umamin. Hindi na niya kayang itanggi pa. Mula sa sarili niyang bibig, lumabas ang katotohanan. James, Gabby, mga anak. Oo, totoo ang sinasabi nila. Isa akong aswang at ako ang pumatay kay Nancy. Ano? Totoo na isa kang aswang, ma? Diyos ko, hindi ko pinaniwalaan ang asawa ko. Yung pala totoo nga. Bakit mo itinago ito sa amin, Mama? Wala kami kaalam-alam na may kasama kaming aswang sa bahay. At ikaw pa mismo, ang ina namin. At bakit? Bakit mo pinatay ang asawa ko, Mama? Bakit, Mama? Hindi ko ginusto ang maging aswang, mga anak. Isang araw, habang nangangaso kami ng papa niyo sa gubat, may isang malaking itim na asong umatake sa amin. Kinagat ako sa braso. Babarilin sana ng papa niyo pero napakabilis ng asong yon kaya nakatakas. Nagpabakuna agad ako. Akala ko baka may rabies ang kumagat sa akin. Akala ko simpleng kagat lang yon. Pero simula noon, may kakaiba na ako naramdaman sa katawan ko. Nagkaroon ako ng matinding uhaw. Hindi sa tubig, kundi sa dugo at pagkagutom. Hindi sa karaniwang pagkain, kundi sa karne at mga labang loob. Hanggang isa-isang gabi, nagbago ako ng anyo. Naging aswang ako. Isang nakakatakot na halimaw na hayok sa dugo at labang loob. Yung kakaibang reaksyon mo sa adobo, yung bigla ka nagkakasakit o nanghihina, may connection yun, hindi ba? Oo, may connection yun. Siyempre, may sahog na bawang ang adobo at isa yun sa mga kinatatakutan ng tulad kong aswang. Sa sobrang tapang ng amoy na niluto mong adobo, nagkaroon ako ng mabutlig sa balat. Ako yung uri ng aswang na kahit amoy pa lang ng bawang, ay malala na agad ang reaksyon sa katawan ko. Isa pa, kaya ayoko sa adobo. Dahil pinapaalala lang nito sa akin ang nakaraan. Noong panahong paborito ko pa ito. Noong isa pa ako ordinaryong tao.
Pero ngayon wala na. At kahit kailan, hindi na maibabalik ang dati. Hindi na ako magiging tao. Isa na akong halimaw. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang papa niyo. Anong ibig mong sabihin, Mama? May kinalaman ka sa pagkamatay ni Papa? Anong ginawa mo kay Papa? Mama, Ang papa niyo. ano? Ang papa niyo. Siya ang una ko naging biktima. Isang gabi nakita niya ako nagbagong anyo. Hindi ko napigilan ang sarili ko't napatay ko siya. Kinagat ko siya sa liig. Yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kapag nagpapalit ako ng anyo, nawawala ako sa sarili. Lahat ng makita ko nagiging pagkain. Hindi ko siya nakilala. Kaya nilapa ko siya. Kinain ko ang puso niya pati ang mga lamang loob. At nabubalik ako sa pagiging tao. Saka ko lang napagtanto ang nagawa ko. Huli na ang lahat. Halos mabaliw ako sa sakit ng pagkawala ng papa niyo. Pero hindi pwedeng malaman ng mga tao ang totoo. Masakit man sa loob ko. Pinalabas ko dinukot siya ng mga masasamang loob at brutal na pinatay. Sinabi ko rin sa sarili ko na hindi na ulit kakain ng tao. Kaya karne at namang loob na lang ng hayop ang kinakain ko. Pero simula noon, hindi na ako pinatahimik ng konsensya ko. Gusto ko na rin mamatay. Gusto ko na sumunod sa papa niyo. Diyos ko, anong ginawa mo, Mama? Pati si Papa ay dinamay mo. Isa kang mamamatay tao. Isa kang halimaw. Patawarin niyo ako sa pagkawala ng papa niyo, mga anak. At patawarin mo ako, Gabi. Dahil napatay kong asawa mo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko napaglabanan ng pagkahayok ko sa lamahan kaya nagawa kong kumain ng tao. Ang asawa mo may kasalanan. Siyang lumapit sa kanyang kamatayan. Gabing-gabi na, nasa labas pa kasi siya. Kaya nang makita ko, nilapa ko siya. Wala ako sa sarili ko. Nalaman ko na lang na siya ang nabiktima ko na magpalit ako ng anyo bilang tao. Hindi ko sinadya na patayin siya. At sino ang plano mong isunod na biktimahin, ha? Ang anak ko? Si Oliver ang gusto mong lapain? Akala mo siguro hindi ko napapansin ang mga kakaiba mong pagtitig sa kanya? Yung pagiging magiliw mo, hindi yung totoo. Ginagawa mo lang yon para mapalapit sa anak ko, para makain mo siya. Oo, tama ka, Ophel. Ang anak mo si Oliver ang gusto ko biktimahin. Kahit anong pigil ang gawin ko, naaamoy ko ang kasariwaan niya. Sariwang dugo, sariwang mga laman loob. Mukhang napakasarap, pero maniwala ka man o hindi. Hindi ko magawa. Dahil kahit matapobre ako, kahit masama ang ugali ko, kahit isa akong halimaw, hindi ko kayang manakit ng batang walang kalaban-laban. Kaya sa oras na ito, nagpasya na ako. Kailangan ko nang lumayo sa inyo. Hindi na kayo ligtas habang kasama niyo ako. Kaya ako na lang ang aalis. Laking gulat naming lahat nang biglang magbago ng anyo ang aking biyanan. Naging isa siyang dambuhalang itim na ibon at pagkatapos ng kanyang pagbabagong anyo, muli siyang nagsalita. Muli, patawarin niyo ako, James. Anak, patawarin mo ako. Gabi, anak, patawarin mo ako sa pagkawala ng iyong asawa. Tataselo, Manang Oryang. Maraming salamat sa pananahimik niyo. Kahit matagal niyong alam ang totoo. Ophel, kahit hindi pa rin kita tanggap para sa anak ko, ipangako mo sa akin na mamahalin mo siya. Huwag mo siyang iiwan
at palagi mong iingatan ang iyong anak. Nakita naming lumipad ang dambuhalang ibon palabas ng bintana. Bilog na bilog ang buwan sa labas. Tila ba saksi sa katotohanang nabunyag noong gabing yon. Natahimik kaming lahat, walang nakapagsalita. Tanging malamig na hangin ang tunog ng kanyang pag-alis at ang bigat ng isang lihim na kailanmay hindi na mabubura ang naiwan sa loob ng mansyon. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa lahat ng natuklasan ko ngayong gabi, si Mama, siya ang aswang. Patawarin mo ako, Labs. Hindi ako naniwala sa'yo. Totoo pala talagang sinabi mo. Aswang si Mama. Diyos ko. Ang hirap tanggapin. Labs, kahit ako siguro magagalit kung pagbibintangan ng nanay ko isa siyang aswang. Pero sana, huwag kayong magtanim ng galit o sama ng loob sa kanya. Siya pa rin ang inyong ina. At gaya ng sinabi niya, hindi niya pinili ang nangyari. Isa lang siyang biktima ng kapalaran, ng isang sumpang hindi niya ginusto. Kung may natutunan man tayo ngayong gabi, yun ay ang magpatawad. At ang lakas ng loob na tanggapin ang katotohanan. Gaano man ito kabigat. Pero napakasakit ng katotohanan na si Mama ang pumatay kay Pa. At sa aking asawa na si Nancy. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang makakabangon sa sakit na iniwan ng lahat ng ito. Pero kahit masakit, kahit mahirap, pipilitin kong intindihin. Dahil alam kong kahit si Mama, nahirapan din. At pinagdusahan niya ang lahat ng iyon na mag-isa lamang. Pero sana, sa paglayo ni Doña Madel, ay tuluyan na tayong matahimik dito sa mansyon. At sana, wala na siyang mabiktimang inosenteng tao. Sana nga. Sana nga. Ilang buwan na ang lumipas mula noong gabing nagpasya si Doña Madel na lumayo. Simula noon, hindi na namin siya muling nakita pa. Pinilit naming magsimulang muli at unti-unting kalimutan ang mapait na nakaraan. Labs, ang bango ng niluto mo. Ngayong wala na si Mama, wala nang magagalit sa amoy ng masarap mong adobo. Hindi lang mabango. Napakasarap pa talaga ng adobo mo, Ate Ophel. Kaya pala, nabihag mo ang puso ni Kuya James eh. Mama, ang adobo mo talagang the best adobo sa buong mundo. Sus, binobola niyo pa akong tatlo eh. Kumain lang kayo ng kumain dyan. Baka lumamig pa yung adobo. Hindi nagtagal ay muling nagmahal si Gabby, Miss Anne. Nakakilala siya ng isang bagong babae, si Irene, at ngayon ay malapit na silang ikasal. Hindi tulad ng dati niyang asawang si Nancy na may pagkamata pobre, si Irene ay napakabait at may mababang loob. Kami naman ni James ay masaya pa rin nagsasama bilang mag-asawa kasama si Oliver at ang kanyang baby brother na si Cyrus. Oo, nagkaroon din kami ni James ng sarili naming anak. Hanggang ngayon ay wala pa rin kaming balita kung nasaan na si Doña Madel. Hindi na namin alam kung siya'y buhay pa o wala na. Kung buhay pa siya, hangad namin na sana nasa mabuti siyang kalagayan. At kung wala na siya, sana ay natagpuan na niya ang kapayapaan. Kung tatanungin ko kayo, sa tingin ninyo, ano na kaya nangyari sa aking biyena na isang aswang? Ipinagpatuloy kaya niya ang pagkain ng laman loob ng tao? O pinili na lang niyang manatili sa pagkain ng karne ng hayop? Hanggang dito na lamang po kwentong takip silim. Totoong hindi madaling tanggapin ang katotohanan, lalo na kung ito'y nakakayanig at nakakapagpabago ng buhay. Pero sa kabila ng lahat, natutunan naming yakapin ang katotohanan at magpatuloy sa buhay. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako po si Ophel at ito ang aking kwento.